Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ang kagandahan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo. At ang nakakalungkot pa nito, may ilan pa rin na nakararanas ng body shaming o pangungutya sa pangangatawan. Tulad na lamang po ng ating letter sender for today. Dear Dimples, I am Cindy, nasa late 20s at isang marketing manager sa isang multinational company. Bata pa lamang po ako ay tampulan na ako ng tukso dahil sa aking katabaan. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi ako masyadong lumalabas ng bahay kapag walang pasok sa trabaho. Hindi rin po ako makasunod sa fashion trend dahil na rin sa aking katabaan. Dimples, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng self-confidence at self-esteem? Maraming salamat, Cindy. Cindy, mataba man o payat, maliit man o matangkad, maputi man or hindi, we are all worth it. Yan ang pinatunayan ng ating kasama ngayong umaga na magbibigay inspirasyon at payo sa ating letter sender na si Cindy. Please all welcome mga kapatid, Kelly Tablan, ang Bilbiling Mandaluyong 2019 First Runner-Up. Mabuhay mga kapatid! I'm Kelly Tablan, Bilbiling Mandaluyong 2019 First Runner-Up at naniniwala that chubby is the new sexy! Yes! Halika! Kelly, come! Apaka-gorgeous naman pala talaga ng guest natin for today. Hi. Welcome on the show. Good morning, kapatid! Good morning! Uy, ang ganda. Dito po kayo sa gitna. Ayan. Okay. Okay, Kelly. You woke up like this. Yes! Okay. Kelly, exciting yung pag-usapan natin today. Ako talaga, I believe in this, na lahat tayo ay created equal. So kung ano man ang nakikita sa atin ng tao at pinaproject natin sa iba, ay base din sa tingin natin sa ating mga sarili kadalasan. Yes. Okay. Eto, umpisa na muna natin yung kwento. Kasi bata pa lang daw, plus size ka na or may katabaan ka na. How do you say that? Kasi ako kasi tabain ako. Totoo yun na ang alam ng lahat ng mga, ako nung bata ako, ang tawag sa akin ay balyena. Nung sa ano ko, o kasi ang laki-laki ko talaga, dahil yung nanay ko hindi nagtitipid sa pagkain. Shoutout sa nanay ko. So, nung bata ka pa lang, tinatawag ka na nilang, anong mga tawag sa'yo nun, nung bata ka pa Hindi lang? naman din sobrang taba, medyo malaman lang ako. Ah, okay. Yeah. Hindi pa ako nabubuli nun, pero mahilig na ako rumampa-rampa, mga naka-swimsuit, pose-pose. Ay, taray! Yes. Okay, so bata ka pa lang talaga, fashionista ka na, ika nga. Yes, Kumbaga, yes. out ka na. Ayan, kikita natin yung pictures mo, syempre. Okay, so when you said na medyo malaman ka na, alam mo, hindi mataba ang tawag dyan na sexy, malaman. Kasi ako talaga, nung bata ako, talagang bilugin ako. Ganon talaga yung body shape ko. Pero ikaw, kailan ka nakaranas ng body shaming? Kasi you said nga, hindi ka naman katabaan talaga, malaman ka lang, pero binabody shame ka daw. Ano yung mga tinatawag nila or talagang kahit paano nasaktan ka, naapektuhan ka? Balyena. Actually naman, I started to look bigger talaga nung naging mommy na ako. Oo. Yeah, talagang lumaki Na natural naman. Oo. Yes. Tapos yung body shaming na naranasan ko is, meron kasi kaming in-endorse na product noon, supplement for the men. And then may post ako na naka-bathrobe with my colleague na nasa kama kami kasi nga food supplement for the men. And then nung pinost nga namin yun, nag-trending siya. Although ang mga naging comment is, ano ba yung sugar mommy mo, balyena, huwag ka nga pumatol dyan. Yung mga ganun ba okay. na ang pangit-pangit naman yung mga ganun. Anong naramdaman mo nung time na yon? Siyempre, nasaktan na, kumbaga, imbis na maging proud ka, medyo na yung confidence mo, yes, self-esteem. Pero ako naman kasi, Dimples, I'm a positive person eh. Kumbaga sa tropa nga, kumbaga, positive kahit hindi ako napipikon kahit anong mga biro nila. Hindi ka pikunin, ika nga. Yes. Oo. So, ganun ko lang siya tinanggap. Yung mga body shaming, yung mga comment na negative, pag papalipasin mo lang, kumbaga, isipin mo na lang na maybe they have a reason why they say that or maybe just having fun, kumbaga nagbibiro lang.
kumbaga, move on pa rin. Kasi it's how you see yourself naman talaga. Totoo yun. Okay. Ano naman ang naitulong sa pagkatao mo at sa journey mo nung binabody shame ka, nung sumali ka sa beauty contest? Kasi, di ba kadalasan they say na ang beauty contest, merong mga standards yan. Ito yung ganito yan. So, paano yun nakatulong sa pagkatao mo? Well, actually, itong ang beauty contest ng Mandaluyong, Bilbiling Mandaluyong, is a really different kind of contest kasi nga puro plus size kami. So, kung sa ibang beauty contest talagang kailangan magpapayat ka for a week, ako naman, on that week before the audition, talagang kain ako ng kain. Napakasarap naman dyan sa competition na yun. Ba't ba hindi ako nasali dyan? Yes, kasi merong may kailangan 100 kilograms and above ka. So may quota siya. Yes, and then kailangan sobrang laki mo. Kung ano yung susuot mo sa audition mo, you should look bigger. So talagang ipapalakihin mo yung kung ano man pwede mong palakihin. Or sisikipan mo pa yung damit mo para medyo kita talaga yung curves mo. Kasi if you look smaller, ligwa ka pa rin. Pero yung contest na yun talaga, it opened a lot of opportunity for me. At the same time, mas na-boost yung confidence ko. Oo. Okay, eto kasi si Cindy, ang ating letter sender, ang nagiging problema niya, ikaw kasi very set na ang pananaw mo sa buhay, very positive ka, and also, nalangpasan mo na yung iyong body shaming era, kumbaga, nung mga time na niloloko ka ng mga tao, pinagsasabihan ka ng ganito, naka-move forward ka na. Pero si Cindy kasi, nandun pa rin siya dun sa punto ng buhay niya na hindi niya alam kung paano siya makakasunod daw sa trend. Ikaw ba naniniwala ka na ang mga certain damit ay para lang sa mga payat or mas skinny? Or okay naman any kind of style basta dala mo? Yes, naniniwala ako dun sa huli mong sinabi, Dimples. Kasi wala yung trend eh. Actually, may mga bansa nga na like sa I know, I've spoke with some African or Nigerian, they really find yung mga bigger lady na mas appealing kaysa sa papayat kasi they see na parang mga payat daw may sakit, gano'n. So, iba-iba talagang mga lugar kung saan ka talagang matatanggapin or you're really looking attractive, diba? So, gano'n. Ang mapapayo ko sa kanya is, it's how you look in yourself kasi and how others will look at you. So if you feel confident, if you love yourself, that's how people will also love you. And kumbaga, just be happy with yourself. Tsaka kung lahat naman tayo, meron tayong mga assets, di ba? So kung ano yung assets mo, yun yung i-flaunt mo. And then kung saan ka medyo shy, wag mo masyado ipakita, di ba? Kasi when you show your assets, when you show what you are best at, yun yung magbibigay ng more confidence Okay. sa'yo. Ang ganda na ng mga nasabi mo. Lastly na lang kasi, di ba, ang struggle natin sa buhay, generally, pwede natin gawin yon to look. Mas madali kasi yung sabihin yon than gawin. Ang gusto ko na lang, yung tip ng isang Kelly sa umaga pagkagising mo at pagtingin mo sa mirror, ano ang dapat mong nasasabi sa sarili mo para magkaroon ng positibong pananaw sa buhay kagaya mo? Yes, ako every morning talaga, first of all, I meditate and then I say, thank you Lord. Kasi hindi naman, being grateful na gumising ka sa umaga is really a big thing, a blessing, right? That's right. And then also, when you look at the mirror, think positive na whatever you plan for the day, it will happen. And then, isipin mo na kahit anumang dumating na mga challenges for the day, makakayanan mo yun. Kasi kung ano yung ina-attract ng utak mo, kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, it will happen. Ay, I believe in law of attraction. At manifestation, ika nga. Maraming salamat, Kelly. Thank you for slaying life, slaying the body shamers in heels at in gorgeous sequin gown. I love it. Maraming salamat. Appreciate ko ang pag-uusap natin today. Kulang ang oras, pero sana, Cindy, sa ating letter sender, ay marami kang natutunan kay Kelly dahil ako, marami akong natutunan. Abangan pa po, mga kapatid, ang susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.